Good Monday morning sa inyo mga kasalakot. So, kape muna tayo. So, kahapon na gano'n tayo, nag-top up tayo. And kung napanood nyo yung live natin kahapon, so medyo habang nagta-top up tayo ng tubig, yung tubig nagamit natin kahit na ano na sa tangke doon, no? Ayan, na-stuck siya sa tangke ng mga ilang araw. Okay, still nung binomba natin sa tangke natin, meron pa ring gulo ng buko, meron pa ring makita pa rin natin yung color ng chlorine. Okay, kaya hinahayaan muna natin siya mag-subside, then tinimplahan natin. Okay, so ito na yung ano natin. Ayun, ang linaw na niya, di ba? Unlike kahapon. Okay, then test natin yung pH. Ayan, pH. Oh, ang lamig, 22.9 degrees. Nublob natin dyan. 23.4. Okay, so 6.21 ppm. Ay, pH. Tapos, check natin yung ppm. 1,000. Totoo, sakong 1,000. Okay? So, for sure, ano na yan, nag-stabilize na yan kasi overnight na yan eh. So, goods na tayo dun sa ating actually, kahapon chinek ko siya, no? Kahapon ng hapon, gabi na. Nagdadag ulit ako ng unting ng unting pH down, which is 100 ml. Nilagyan ko na lang siya ng 100 ml. And then hinayaan ko siya mag-run overnight. Okay. And by the way, yung kahapon din pala is sabi ko is 0.5 lang yung, or 50% na iron chelate yung nilagay ko. Ma-realize ko kanina na 1:1 pala yung nalagay ko. Pero actually, okay. Kasi talaga ang ratio naman talaga niya is 1:1. Ginawa ko lang siyang 50% less, no? Kasi sa reason na 10% EDHA yung gamit ko. So ayaw ko lang masyadong maraming iron chelate kasi nga una, isayang naman yung iron chelate. Potent naman yung iron chelate na nilagay natin. Second is it's a supplement naman lang dun sa lettuce. At yung lettuce natin, technically hindi naman sila nag-yellow pa. Ibig sabihin, enough naman yung nutrients, enough yung sunlight. Okay, so sa iron chelate is additional na lang talaga. Okay, pero yun nga, nalagyan natin siya ng 1:1, which is yun yung ideal na ratio niya. Ano yan, Yan yung tubig natin. Ang linaw, no? Okay. By the way, ito, galing to sa drain. Ibig sabihin, dumaan na sa system. Kasi doon ko siya kinuha sa drain. Ngayon, tatry natin kumuha sa mismong tangke. Okay. Bakit iba ba yun? Iba ba yung makuha natin? Posible, no? Kasi, since dumaan na siya sa system ng natin, sa system ng mga pananim natin, posibleng bumaba yung ppm or iba yung pH. Okay, pero tingnan, ang pH hindi naman masyado magbabago yun. So tingnan natin, kukuha lang tayo unti. Yan. Ito galing to mismo sa tangke, no? Linaw ng tangke, no? Alright. Nakakatuwa lang. Ganyan talaga siya kalinaw kapag nag-subside yung chlorine. So for sure, maraming chlorine yan sa ilalim na solids. Kasi yung chlorine nagiging solids yun. Pansin nyo yung pag nag-iinit kayo ng tubig, no? Hard water kasi yung gamit dito. When you say hard water, yung mga tubig
Alam niyo hard water na ang gamit nyo kapag naguhugas kayo or yung mga kubyertos. Kubyertos. Kubyertos ibig sabihin mga utensils nyo sa bahay. Is pag nabasa ng tubig nyo, later on yung tubig nagiging puti. Nagpuputi siya ba? Sampulan ko yun. Wala naman. Wala naman sa tasa ko. Pero may mga white spots. Tapos pag nagiinit naman kayo, marami ring puti na parang chalk. Chlorine yun. Na ano. Okay, so test na natin to. So hard water yung tubig na gamit nyo. Maglalang pa may mga stainless kayo na gripo sa bahay. Tapos naghugas kayo later on pagkatapos yung maghugas, pumuti-puti, may mga white spots. So no difference, same lang talaga. 990. We're expecting ko yung pH is 6.2 or less. 6.1. Good. Confirm ko lang kasi hindi mapalagay yung utak ko kapag di ko siya ginagawa. So yun na no mga kasalakot. So in-update ko lang kayo sa gawa natin kahapon no. So ang linaw lang ng tubig natin, nakakatuwa. Linaw niyan. Okay. So ano pa ba? Actually yun lang no. Binalikan lang natin yung tinest natin kahapon, making sure na we're within range. Okay. Kasi importante siya. So balik na natin itong tubig. Yeah. Balik na natin itong nut salt. Di ba? Linaw. Amazing. Yan lang. Kaya yung mga lettuce natin Mga picturean ko, tapos abangan nyo na lang. Update. Masaya kasing picturean sila. Nakakatuwa lang lagi. Nakaka-happy ba? Sige.